while they sleep? Do you feel their hands when you give them arms? Did you ever give them bread to eat? Pope Francis, mainit na sinalubong sa kanyang pagdating sa Pilipinas para sa 5 araw ng pastoral state visit. Damang-dama sa kanyang motorcade mula Villamor Air Base papuntang Apostolic Nunciature. Pero ilang tao na nag-abang sa ruta ng motorcade, itinaboy ng mga marshal at pulis. May ilang hindi na itago ang emosyon. At meron ding hinimatay. Mga lugar na pagdarausan ng papal activities bukas hanggang sa weekend, Pope ready na! At malapiesta ang pagsalubong po ng libo-libong Pilipino kay Pope Francis. At pati nga ang mga taga-Vatican na mangha ang pagod at sakripisyo sa paghintay ng marami nating kababayan na pawi. Nasaksihan ko po yan mismo kanina mula sa Villamor Air Base sa Pasay. Nasa himpapawid pa lang eroplano, nag-aabang na mga sasalubong kay Pope Francis. At sa wakas, lumapag sa runway 6 ng Villamor Air Base ang Sri Lankan Airlines flight ALK 4111. Commercial flight ito ng tinawag munang Shepherd 1 habang lulan si Pope Francis mula Sri Lanka hanggang Pilipinas. Paglapag ng eroplano alas 5:33 ng hapon, hindi pa agad lumabas ang espesyal nitong pasahero. Pero tanaw sa mga lente ng kamera ang Santo Papa mula sa bintana ng eroplano. Pasilip-silip. Tila masayang iniestima ang masayang pagsalubong na naghihintay sa kanyang pagbaba. Maya-maya pa, lumabas na si Pope Francis, umalingaw-ngaw ang hiyawan. Dilipad pa ng hangin ang kanyang skull cap bago makababa. Pero di niya ito inalintana. Sa baba, sinalubong siya ni Pangulo Aquino na sinubukang humalik sa Fisherman's Ring ng Santo Papa pero di natuloy. Tanda ng pagrespeto at pagkilala sa otoridad ng Santo Papa ang paghalik sa kanyang singsing. Ang Jesuitang lider ng Simbahang Katoliko, nakadaupang palad ang Pangulong nag-aral sa paaralang pinatatakbo ng mga Jesuita. Red carpet treatment, full military honors ang inihandog sa Santo Papa. Nararapat na pagtrato di lang bilang leader ng mahigit 1 bilyong Katoliko sa mundo, kundi bilang head of state o pinuno ng Vatican City, ang pinakamaliit na estado sa buong mundo. Ang pagdating kasi ni Pope Francis, di lang pastoral visit, kundi isang state visit. Di nagpatinag sa malakas na hangin ng Santo Papa, habang isa-isa niyang binabati ang 24 na official greeters mula sa gabinete ng Pangulo at matataas na obispo ng Simbahang Katoliko. Sumalubong siya tumalik sa 2 bata, sina Mark Angelo Balberos at Lani Ortilio, mga batang inabandona. Ngayon mapalad na nag-alay ng bulaklak sa Santo Papa. Niyayakap ko po siya, nagdasal po ako. Ano pinagdasal mo? Sana po marami po siyang matulungan bata. Di lang po kaming dalawa, pati rin nagpapasalamat po ako. Parang inaag ko po yung lahat ng pamilya ko. Masaya ring binati ni Pope Francis sa mga kabataang todo hiyaw sa pagsasayaw. Pero may ilan sa kanilang nabigong makita siya, kaya wala silang magawa kundi ang umiyak na lang. Di na kasi sila nakapagsayaw habang naglalakad na ang Santo Papa.
Hinatid si Pope Francis hanggang sa Kalayaan Hall ng Villamor Air Base. Sa labas ng airbase, saksi ako sa matyagang paghihintay ng mga Katolikong sabik na makita si Pope. Mistulang campsite na nga ito. May mga naglatag na ng banig. Meron ding dito na nananghalian at nagmerienda. Kalaunan, ang Pope na kanina'y sa malaking screen pa lang nila nakita, personal na rin lang nabati. Iisa po ang naramdaman ng mga nandito at nagabang sa labas ng Villamor Airbase sa pagdating ng Santo Papa. Lahat napawi ang pagod, napawi ang kanilang pag-inip nang masilayan po ang Santo Papa. At umaasa sila na itong kanilang naging karanasan dito ay magdulot po ng bagong pag-asa sa kanilang buhay. Napakasaya po at talaga pong blessed na blessed po kami. Ang gaan ng pakiramdam, nakakaiyak ngayon na parang after, tsaka mo lang nafe-feel yung pagdaan niya mabilis, pero parang pakiramdam mo yung blessing dumaan sa'yo and hindi mo naramdaman lahat ng pagod. Yung ilang oras ay tinayo namin. Ang Santo Papang nakilala sa kababaang loob, dala ngayon ang alaala ng mainit na pagsalubong ng mga Pilipino. Damang-dama rin ang pagkasabik ng mga Pilipino kay Pope Francis sa kanyang motorcade. Ngayon lang kasi muling nadalaw na isang Santo Papa ang Pilipinas matapos ang 2 dekada. At pagsukliran niyan sa gila ni Pope Francis na hindi nagpakita ng pagod habang kumakaway, na nasaksihan ko rin kanina. Ilang sandali lang pagkasakay sa open air niyang Pope Mobile alas 6:17 ng gabi, nakangiti ng kumaway si Pope Francis sa sino man o anumang tamaan ng kanyang mga mata. Tumayo pa habang nakaupo ang mga kasama. Halos walang mabakas na pagod kung meron man sa 6 na oras na biyahe mula Sri Lanka. Alas 6:19 umusad na ang motorcade. Hanggang paglabas ng Gate 5, todo kaway si Pope Francis sa mga debotong masayang nag-aabang sa kanya. At ang gila ng Santo Papa, walang humpay na sinuklian ng mga Pilipino. Walang sapat na salita para isalarawan kung paanong tila lalong sumigla ang mga tao sa bawat daraanan niya. Ang limitadong bokabularyo namin, halos pare-pareho ang nasambit. Mukhang nga ito, dyan na sa may bahagi ng domestic road at Naiya Road. Malapit na itong kumaliwa. Kitang-kita rin namin, Mel, hindi kami papatalo kay Susan. Katutuntong pa lang ng Santo Papa sa Pope Mobile, eto nagsitayuan na. Pati yung Center Island, yung mga tao sa Center Island, nakatayo na rin. Pero ano pang paglalarawan ang makahihigit sa saya sa tinig ng mga humihiyaw tuwing dadaan si Pope Francis. At bakit hindi? Ang Santo Papa hindi lang kumakaway, may pagkakataong tila iniuunat ang kamay na animoy inaabot ang mga madaraanan. Mataas nga ang emosyon ng marami. Kung gaano katagal ang hinintay ng mga kababayan natin para sa pagdating ng Santo Papa, ay ganun lang din kabilis ang kanyang pagdaan. Pero para sa mga kababayan natin, sulit naman daw ang kanilang paghihintay. Bless na bless ako! Bless na bless na ako! Pati si Sahura Palos, isang Muslim, labis ang tuwa na makita ang Santo Papa. Nais daw niyang ilapit sa Santo Papa ang hiling na kapayapaan sa Mindanao. Hindi ko pa maintindihan. First time talaga yun po sa buhay ko nangyari. Pero emosyonal din ang ilang di nasulyapan ng Santo Papa, bagay na di naiwasan dahil sa siksikan. Dinagsa pero walang naging aberya. Ang mga Pilipino nagsaya. Sumigaw. Pero hindi naman nawala sa kaayusan. Kaya ang motorcade ni Pope Francis, alas 6:55 ng gabi pa lang, nakarating sa Apostolic Nunciature kung saan siya tutuloy habang nasa bansa. 36 minutos lang ang itinagal ng biyahe. Mas maikli sa 45 pagtaya ng mga otoridad. Hanggang
dito marami ang natuwa pero mayroon ding paghihinaya. Very fast ang kanyang Oo. At saka hindi kami sumiksik doon sa May ilan ding hinimatay. At ngayong gabi, kasunod ng pagdating ni Pope Francis sa Pilipinas, nag-trend worldwide ang hashtag Blessed by the Pope. At feeling blessed nga ang marami sa ating mga kababayan na nakakita kay Pope Francis sa kanyang motorcade. Kabilang sa kanila si U.S. Cooper John Del Rosario na nagbahagi ng kanyang kwento. Tapos the time nag-start yung motorcade, parang everyone was shouting again. Like, sobrang nagulat kami dahil parang iba yung feeling. Kasi sobra. Tapos nung nandiyan na yung motorcade niya, nung nakita na namin si Pope Francis, parang ako, honestly, na-shock ako. Kasi nagkaroon ng goosebumps. Kasi parang mag-blackout yun. Sobrang happy dahil nakita ko siya. Ako si Super John Del Rosario ng Pasig City. Ako yung saksi. Bago pa man lumapag sa bansa, ipinaliwanag na ng Santo Papa kung sino talaga ang sinadya niya sa Pilipinas, ang mga mahihirap at ang mga biktima ng bagyong Yolanda. Alam din daw niya ang hirap at sakripisyo ng mga OFW. Saksi si Cara David. Bago kami lumapag sa Pilipinas, nagsagawa muna ng press conference ang Santo Papa sa loob mismo ng eroplano. Sumagot siya sa tanong ng mga mamamahayag na sakay ng papal flight. Isa sa mga naitanong ay kung ano ang kanyang mensahe sa mga debotong nag-aabang sa kanya sa Pilipinas, lalo na sa mga debotong posibleng hindi siya makita dahil sa dami ng tao. Ang sagot ni Pope Francis, ang pakay niya sa Pilipinas ay ang mga mahihirap, lalo na ang mga biktima ng bagyong Yolanda na hanggang ngayon nagdurusa. Makita man daw siya o hindi, lagi raw silang nasa kanyang isip. Centro, il nocciolo del messaggio saranno i poveri. I poveri che vogliono andare avanti. Poveri che hanno sofferto tifone Yolanda e che ancora soffrono le conseguenze. Binanggit din ni Pope Francis ang mga OFW. May mga Pilipino raw kasi na nagtatrabaho sa kanyang tahanan sa Vatican. Ramdam daw niya ang hirap at sakripisyo ng mga migranteng Pilipino. Napag-usapan din sa press conference ang issue ng climate change, freedom of expression at religious extremism. May nagtanong rin sa Santo Papa kung hindi ba siya natatakot sa kanyang kaligtasan. Ang sagot ng Santo Papa, ipinapaubaya na niya ang lahat sa Panginoon. Pero kung sakali raw na may masamang mangyayari sa kanya, hihilingin daw niya sa Diyos na kung pwede huwag daw gawing masyadong masakit kasi mahina raw ang kanyang loob sa sakit. Soltanto ti chiedo una grazia che non mi faccia male. Sabi niya, I am not very good at facing pain. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Inaabangan na po ang kauna-unahang misa ni Pope Francis dito sa Pilipinas na gagawin sa Manila Cathedral bukas. Pati ng pagharap niya sa ilang pamilya sa Mall of Asia Arena. Live mula sa Manila Cathedral, saksi si Bon Aquino. Bon! Yes, Igan, bagamat eksklusibo sa mga obispo, pare at religious congregation ang misa na isasagawa dito sa Manila Cathedral bukas, ay maaari pa rin itong silaya ng ating mga kababayan sa labas ng simbahan. Lalo pang hinigpitan ng seguridad sa labas ng Manila Cathedral sa bisperas ng misa rito ni Pope Francis. May mga pulis at security personnel na nakakalat sa paligid. Sa labas, pumwesto na ang ilan nating kababayan na gustong masaksihan ng misa sa pamamagitan ng inilagay na screen. Baka sakali raw kasing masilayan pa rin nila si Pope Francis. Sa labas lang sila dahil ang papapasukin lang ay 1,500 na obispo, pari at miyembro ng religious congregation at 500 na iba pang dadalo sa misa na magsisimula alas 11:15 ng umaga. Kabilang sa mga dadalong ilang obispo mula sa iba pang bahagi ng Asia. Plano nyo ba na dito na kayo matulog? Wala na pong tulugan. Once po na ma-reach po namin siya, parang wala na po siya. Parang opportunity granted na po para sa amin. Parang blessing na rin po. Kaya namin sinadya yung si Pope kasi alam namin na sa Sunday, wala kaming assurance kung makikita ba namin siya dahil sobrang laki ng luneta. So nagbaka sakali kami dito sa Manila Cathedral para masilayan si Pope Francis.
Pinangunahan ng Manila Cathedral ang pagpapatunog sa mga kampana ng simbahan sa buong bansa, hudyat ng pagdating kanina ni Pope Francis. Matapos sa Manila Cathedral, dadalo rin bukas si Pope Francis sa meeting with the family sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Ngayong gabi, inikutan namin ang paligid ng MOA Arena. Nakahanay na ang monoblock chairs para sa mga dadalo. Handa na rin ang mga screen sa labas. Ilang tiles pa ang inaayos. Inaayos na rin ang police assistance desk sa lugar. Nilibot din namin ang Quirino Grandstand na pagdarausan ang concluding mass sa linggo. Halos tapos na ang preparasyon. Nakabakod na ang paligid ng entablado kung saan pinagana na ang mga giant monitor. Ang mga technician nag-soundcheck na rin. Sa paligid ng grandstand, andun na ang mga portable toilet. Sa paglilibot ng GMA News, maluwag na ang Taft at Quirino Avenue na dinaanan ng motorcade ni Pope. May mga naglalakad naman dahil sarado ang mga kalye sa paligid ng Apostolic Nunciature. Sa kanto ng Rojas Boulevard at P. Campos Street, tambak ang mga basura. Karamihan pinagkainan ng mga naghintay sa motorcade. Igan mga opisyal ng simbahan ng pangangaralan ni Pope Francis bukas. Ito ay para paalalahanan daw sila sa kanilang tungkulin na maging instrumento ng awa at malasakit ng Panginoong Jesus. At live mula rito sa Manila Cathedral, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Dalawang tulog na lang bago ang pagdating ni Pope Francis sa Leyte, kaya naman magdamagan na ang ginagawang paghahanda ng mga residente roon. Saksi si Chino Gaston. Hudyat ng paglabang ng eroplano ni Pope Francis sa Pilipinas, kasabay ng iba pang kampana sa bansa. Umalingaw-ngaw rin ang kampana ng Palo Cathedral na pupuntahan ni Pope Francis sa Sabado. 2 araw pa nga ang hihintayin ng mga taga-Leyte, pero ramdam na ang pagkasabik nila sa Santo Papa. Pangunahin kasing layunin ng Santo Papa ang pagpapalakas sa kanila, lalo sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Kanina mahigit 100 miyembro ng Urban Poor at Yolanda victims ang naglakad ng 12 kilometro patungong Palo Cathedral. May bit-bit silang regalo, ang tungkod ni Kiko. Bantay sarado ng mga otoridad ang Palo Cathedral na magdamag ng inayos. Sa loob ng cathedral, inaayos na yung mga gamit doon eh. Sineset up na yung mga upuan, kaya hindi na rin, wala na rin mga tao gano doon, kundi workers. Bukas yung mga misa ay sa chapels na namin, hindi dito, wala na dito sa loob. Bago ang misa ng Santo Papa sa cathedral sa Sabado, manananghalian muna siya kasamang 5 taga-Bohol na nakaligtas sa lindol noong October 2013. Excited na raw silang makita ang Santo Papa. Excited yun kayo. Makauban. Di masabot ang feelings eh. Sa lugay pangandam na abot ang yun ang panahon. Kanang ako kayo katulog gabi di mabuna ba? Hindi masabot ang ibate nga makakita mo sa personal nga naada sa atubangan ba? Sa Tacloban, puspusan din ang pagsasanay ng mga otoridad para sa papal procession mula Tacloban Airport hanggang Palo. Hindi sa kalsada kundi sa mga tao nakaharap ang mga bantay na pulis at sundalo. Magmamando sa trapiko ang MMDA. Nilinis naman ng mga taga Bureau of Fire Protection ang mga kalsada. May mga scenarios din na pinagandaan, mga contingencies. Halimbawa, maraming tao dito, mayroong na-collapse o nagkaroon ng halimbawa evacuation dahil may medical emergency. Halimbawa, may nasunugan, ganun ba, mayroong na aksidente. So mga basic na mga contingencies. May medical facility rin para kay Pope Francis at medical entourage sa ruta. Ang mga taga-barangay 88 na posible umanong mabisita ni Pope Francis, excited nang masabi sa Santo Papa ang kanilang mga hiling. Pagdasal yung lugar namin na hindi na maulit yung trahedya na naganap sa amin. Pasalamat sa kanya. Papasalamat na pumunta siya dito sa Tacloban. Pero ang mga kabataang ito na balot sa putik, malinaw ang mensaheng nais iparating. Kami nananawagan sa Arsobispado mismo na bigyan man lang kami ng isang lugar kung saan makakausap namin ang Papa para malaman niya ang tunay na nangyayari dito sa Tacloban. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nasiyahan si Pope Francis sa mainit na pagsalubong sa kanya ng mga Pilipino, ayon yan mismo sa tagapagsalita ng Vatican. At kamustahin natin ang sitwasyon sa Apostolic Nunciature. Live mula sa Maynila, saksi si Bam Alegre. Bam!
Igan, di katulad kanina, mas tahimik na rito at kakaunti na yung tao sa paligid ng Apostolic Nunciature at dito namamahinga si Pope Francis dahil ito yung magiging official residence niya rito sa Pilipinas. Narito ang ulat. Kasunod ng mainit na pagsalubong kay Pope Francis sa pagdating niya sa Apostolic Nunciature sa Taft Avenue, marami sa mga nag-abang kanina ang nagsiuwi na rin. Pero may ilan pa rin naiwan kahit inaasahang sa mga oras na ito, nagpapahinga na si Pope Francis. Nang tumuloy rin sa Apostolic Nunciature si nooy Pope John Paul II noong 1995, nasurpresa ang marami nang dumungaw siya mula sa balkonahe nito. Sa Apostolic Nunciature na nagsisilbing embahada ng Vatican sa bansa, tumira si St. John Paul II. Gayon din si Pope Paul VI nang bumisita sila rito sa bansa. Tulad nila, ito rin ang magsisilbing official residence ni Pope Francis habang nasa bansa. Dahil nasa Apostolic Nunciature na ang Santo Papa, nilisan na ng mga tao ang ruta ng Papal Motorcade matapos dumaan si Pope Francis. Dahil sabay-sabay na nag-alisan, bumigat ang daloy ng traffic sa ilang parte ng ruta tulad sa Rojas Boulevard. May ilang lugar ding may mga naiwang basura tulad sa Quirino Avenue at sa tapat ng Villamor Air Base. Pero mabilis ding nalinis ang mga lugar ng balikan ng GMA News. Sa kabuuan, masaya raw si Pope Francis sa pagsalubong ng mga Pilipino, bagamat hindi na siya namataan ng publiko matapos pumasok sa Apostolic Nunciature. Ipinarating niya yan sa pamamagitan ng Director ng Vatican Press Office na si Father Federico Lombardi. This first encounter of the Pope with the Filipino people was very impressive, important. I don't know how many people were at the street. You have to evaluate this with your knowledge of Manila and of the crowds here. There was an impressive number. Ang mainit na pagtanggap nakapagpapalakas daw sa Santo Papa sa gitna ng hectic niyang schedule. The Pope has a charisma that if he see people and is with the people, as a big pastor, takes energy from the people that is around him. He feels to be encouraged and inspired and helped by the faith of the people present. Bukod sa pagiging sentro raw ng simbahang Katolika sa Asia, sinadya ng Santo Papa ang bansa para sa mga biktima ng Yolanda. The desire to come to be present and to encourage, to help spiritually and with his encouragement all the people that have suffered and suffer still from this great disaster. At kaugnay sa bagyong Amang na nagbabantang makaapekto sa mga aktibidad ni Pope Francis lalo sa Leyte. We will sit on Sunday. Igan, mahigpit pa rin ang seguridad at nananatiling sarado yung mga kalsada sa palibot dito kung saan matutulog si Pope Francis. At live mula rito sa panulukan ng Taft Avenue at Quirino Avenue, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Bagyong lumakas at patuloy na kumikilos papalapit sa Eastern Visayas ang bagyong Amang. At alamin natin ang update mula mismo sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Magtani! Salamat, Pia. Nagtaas na nga ng public storm warning signal ang Pag-asa dahil sa bagyong Amang. Signal number 1 ngayon sa Catanduanes dyan sa Luzon at Northern Samar naman sa Visayas. Kaya maging I am ready po sa malakas na hangin at ulan na inaasahan dyan sa loob ng 36 na oras. Kaya mataas ang posibilidad ng flash flood at landslide. Nagbabala rin ng Pag-asa ng matataas na alon na posibleng umabot sa mahigit 6 na metro. Namanta ng Pag-asa ang sentro ng Tropical Storm Amang 665 kilometers dyan sa may silangan ng Borongan, Eastern Samar at lumakas nga ang hangin nito na 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman ng 90 kilometers per hour. Kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. At base sa forecast track ng ahensya ay lalapit lamang yung sentro ng bagyo dito sa may Northern Samar pero hindi ito tatama. At mas malapit ito sa Bicol Region gabi ng Sabado kaya posibleng itaas pa rin ang signal sa ibang bahagi ng Bicol Region sa mga susunod na oras at posibleng tumama ito o maglandfall dito sa may probinsya ng Aurora at yan ay sa hapon ng Linggo. Bukas, maaliwalas na panahon pa rin ang inaasahan maghapon yan dito sa Metro Manila para naman po yan sa mga aktibidad ng Santo Papa. Sa Tacloban City naman, maulang panahon pa rin ang inaasahan lalong-lalo na pagdating ng Sabado. Posible rin ang katamtamang lakas ng ulan sa Metro Manila, araw naman yan ng Linggo.
Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Pagplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Dumating na sa Los Angeles, California si pambasang kamao Manny Pacquiao para i-promote ang kanyang documentary film na Money. Papalabas po ito sa ilang piling sinihan sa Amerika sa January 23. Nakatakda rin siya mag-guest sa ilang American shows tulad po ng Good Morning America. Naging matipid naman ang pahig ni Pacman sa usapin ng laban nila ni Floyd Mayweather Jr. We'll wait to announce the announcement the right time. Abangan mamaya, ilang tao na nag-abang kay Pope Francis sinubukan tumawid pa Ross Boulevard pero itinaboy ng mga marshal at pulis. Mga nominado sa 87th Academy Awards sa Amerika, kilalanin. At sa Midnight Express, pares na tatak Pinoy, ipapares sa kilalang rice dish ng Korea. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi! Sa bango ng hair ko, walang tigil ang adventure. Sunsilk's unique fruity floral fragrance lasts from day to night. Kaya love na love to ng 9 out of 10 Filipinas. With Sunsilk, nakakagigil! Sige, Miko, take our picture. Ang batang healthy, laging happy. To keep him healthy, I give him Bonakid Preschool for a triple boost in growth, energy, and immunity. Food trip tayo? Korea! Huwag nang lumayo. Mag-spicy Gangnam Chicken na sa KFC. Crispy chicken in sweet, spicy Korean sauce. The KFC Spicy Gangnam Chicken. Gangnam! Gangnam! So